So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself. Ito ang pahayag ni US President Donald Trump sa kanyang pakikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasabay ng NATO Summit sa Ankara, Turkey noong nakaraang buwan, kung saan una niyang ipinahiwatig na papayagan niya ang Ukraine na gumawa ng Patriot missile systems. Sa nasabing pagpupulong, muling nakiusap si Zelensky para sa mas malakas na suporta ng Estados Unidos sa pagpapalakas ng air defense ng Ukraine, lalo na sa harap ng sunod-sunod na pag-atake ng Russia. Ngunit ilang linggo lang ang lumipas, binawi na ni Trump ang kanyang naunang pahayag at nilinaw na wala pa umanong formal na kasunduan sa pagbibigay ng lisensya. We have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. Ayon kay Trump, napakasensitibo ng ganitong klase ng teknolohiya, kaya kailangan maging maingat ang Estados Unidos bago payagang makagawa nito ang ibang bansa. Ang Patriot missile system ay isa sa pinakamodernong air defense system sa mundo na kayang sumalag o humarang ng mga ballistic missile. Ito ang tanging armas na nakikita ng Ukraine na may kakayahang matapatan ang mga missile mula sa Russia. And I don't think this would ever happen, but you know, there's people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible. You look at war, it's happened a couple of times over the years, right? So we have to be very careful. I mean, we guard that. We have the greatest military in the world, but we have the greatest weapons in the world. Una nang inihayag ni Zelensky na pinagbigyan na ni Trump ang kanyang kahilingang bigyan ng Ukraine ng lisensya para sa lokal na produksyon ng Patriot missiles. Nakipagpulong na rin siya sa mga opisyal ng Lockheed Martin, ang kumpanyang gumagawa ng Patriot system, at nakipag-usap na din kay US Vice President J.D. Vance upang maisulong ang nasabing plano. Sa kabila ng pag-atras ni Trump sa usapin ng lisensya, nananatili ang posisyon ng Estados Unidos na wakasan ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nakatakdang magtungo sa Ukraine sa mga susunod na araw ang mga envoy ni Trump na sina Jared Kushner at Steve Witkoff. Samantala, muli namang nanawagan si President Zelensky sa mga kakampi ng Ukraine na madaliin ang pagbibigay ng karagdagang Patriot missile interceptors. Ito ay matapos ang panibagong malawakang pag-atake ng Russia sa Kyiv, kung saan siyam ang nasawi at 23 ang nasugatan matapos magpakawala ang Moscow ng 35 missiles, kabilang ang 27 ballistic missiles at 185 drones. Isa lamang sa mga ballistic missiles ang naharang dahil sa kakulangan ng interceptor missiles. Єдина сильна реакція, вона справедлива. Реакція, яка справді досягає мети, допомагає людям. Це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливою – це можливість Росії вбивати наших людей. Ayon kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, ilang residential buildings ang napinsala ng mga pag-atake. May mga naipit din sa mga gumuhong gusali at nasunog pa ang ilang warehouse. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, patuloy rin ang panawagan ng Kyiv para sa mas malakas na suportang militar mula sa mga kaalyado nilang bansa. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.